Channeling your energy. Kung napadaan ka sa video na to, huwag mo munang scroll. May pakiramdam akong may mensahe kang kailangang marinig ngayong sandaling ito. Hindi aksidente ang pagkakataong ito. Minsan ang tamang salita ay dumarating sa tamang oras. Kung nararamdaman mong mabigat ang isip mo, paulit-ulit kang nag-overthink o parang may gusto kang maintindihan sa buhay mo ngayong July 2026, manatili ka hanggang dulo. Gemini, Sun, Moon at Rising, ito ang inyong general energy reading para sa buwan ng July 2026. Kung nagre-resonate ang mensahe, kunin mo ang nagsasalita sa puso mo. Kung hindi naman, hayaan mo itong lumipas at iwan para sa taong tunay na nangangailangan. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Astro Luna Quest. Inaanyayahan natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine source at ang pinakamataas na liwanag na may dalang pag-ibig, proteksyon at karunungan. Gabayan ninyo tayo sa mensaheng ito upang ang makarinig lamang ay ang mga salitang para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat isa. At isang paalala lamang, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung may account na gumagamit ng pangalan o larawan ko at sila ang unang lumalapit sa inyo para mag-alok ng reading o humingi ng bayad, huwag agad maniwala. Mag-ingat sa mga poser. Kayo lamang ang unang magme-message sa aking official account kung nais ninyo ng personal reading. Ngayon, simulan na natin, Gemini. Ang unang energy na bumungad sa reading ninyo ay mabigat. Hindi ito simpleng pagod. Ito ay pagod na hindi na kayang itago ng ngiti. May ilan sa inyo na matagal nang nagpapanggap na okay, nakakapagtrabaho pa, nakakatawa pa kasama ng ibang tao. Pero pagdating sa gabi, doon lumalabas ang lahat ng tanong. Bakit parang ang bagal ng usad? Bakit parang kahit anong effort ko, kulang pa rin? At ang nakakagulat, hindi ito dahil tamad ka. Hindi rin ito dahil wala kang kakayahan. Ang ipinapakita ng energy ay matagal ka nang may dinadalang pressure na hindi mo na napapansin. Pakiramdam mo, ikaw ang kailangang umako sa lahat. Ikaw ang laging inaasahan. Ikaw ang kailangang maging matatag. Pero sino ang sumasalo sa'yo kapag ikaw naman ang napapagod? May nakikita rin akong sitwasyon kung saan may isang tao sa paligid mo na gustong kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Maaring pamilya, maaring partner, maaring boss, o maaring isang tao na palaging may opinyon sa bawat desisyon mo. Unti-unti mong napapansin na habang pinakikinggan mo sila, lalo kang nawawala sa sarili mong boses. Gemini, isa itong buwan ng pagbalik sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili, ito ay tungkol sa pagtatanong. Ano ba talaga ang gusto ko? Hindi. Ano ang gusto nilang gawin ko? Napakalakas din ng energy ng temptation. Hindi lang ito tungkol sa relasyon. Nakikita ko, itong lumalabas sa iba't ibang paraan. Temptation na bumalik sa isang sitwasyon, alam mong hindi na healthy. Temptation na kausapin ulit ang taong paulit-ulit ka lamang nasasaktan. Temptation na tanggapin ang isang offer dahil kailangan mo ng pera kahit alam mong hindi ito naayon sa values mo. At para sa ilan, temptation na sumuko. Kung ikaw to, pakinggan mo ko. Hindi ibig sabihin na nahihirapan ka ngayon ay wala nang magandang naghihintay sa'yo. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban ng ibang tao. Laban ito sa sarili nating takot. May lumalabas ding energy ng betrayal. Hindi ito kailangang malaking pagtataksil, maaaring simpleng pangakong hindi tinupad, taong nagsabing hindi ka iiwan pero bigla na lang nawala. O mga katrabahong humingiti sa harap mo, ngunit iba ang sinasabi kapag wala ka. At alam mo ang pinakamahalagang mensahe rito? Hindi ka na dapat maghabol ng validation.
Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong matagal nang hindi kayang makita ang value mo. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang pinaparamdam na kulang ka, hindi ibig sabihin noon na kulang ka. Maaring mali lang ang lugar kung saan mo hinahanap ang appreciation. May isa pa akong napapansin, parang matagal kang may gustong simulan. Business, content creation, pag-aaral, paglipat ng trabaho, pag-a-abroad o simpleng bagong chapter ng buhay. Pero sa tuwing magsisimula ka, parang may boses na nagsasabing, "Wag na, baka hindi ka magtagumpay, baka pagtawanan ka." Nako, Gemini, hindi lahat ng boses sa isip mo ay katotohanan. May mga takot na galing sa nakaraan, may mga paniniwalang hindi naman talaga sa'yo nagsimula. At ngayong July, unti-unti mo nang makikilala kung alin ang intuition at alin ang fear. Napakalakas din ng energy ng communication. May balitang paparating, may mensaheng matagal mong hinihintay. Hindi ko sinasabing eksaktong mangyayari ito sa lahat dahil general reading ito. Pero para sa maraming Gemini, may paggalaw na matagal nang nakahold. May tatawag, may mag-reach out, may mag-aalok at may isang pag-uusap na maaaring magbago ng direksyon ng mga susunod na buwan. Kaya ang payo sa'yo, huwag pairalin ang emosyon sa bawat desisyon. Mag-obserba, makinig, magtanong. Hindi lahat ng kumikinang ay opportunity at hindi lahat ng tahimik ay kawalan. Minsan ang tunay na blessing ay dumarating ng walang ingay. Huminga ka muna. Hindi ka nahuhuli sa buhay. Maaring iba lang ang timeline mo kaysa sa inaakala mo. At doon magsisimulang magbago ang energy mo ngayong buwan. Ngayon naman, tingnan natin kung saan umiikot ang pinakamalakas na energy mo ngayong July. Gemini, parang ang sentro ng lahat ng nararamdaman mo ngayon ay nasa pagitan ng isip at puso. Masyado ng maraming bagay ang sabay-sabay mong iniisip. Hindi pa naman nangyayari ang isang sitwasyon, nakagawa ka na ng 10 posibleng ending sa isip mo. Napapagod ang energy mo, hindi dahil sa dami ng ginagawa mo, kundi dahil sa dami ng iniisip mo. May mga Gemini rito na kahit nagpapahinga ang katawan, hindi nagpapahinga ang utak. Bago matulog, nag-iisip, pagkagising, nag-iisip ulit at minsan kahit may kausap ka, iba ang mundo na tinatakbo ng isip mo. Parang may tahimik kang kinakausap na sarili mo. Paulit-ulit mong tinatanong, tama ba ang desisyon ko? Inihintay ko pa ba to? Oras na bang bitawan? Ang ipinapakita ng energy ay hindi mo kailangang sagutin agad ang lahat. May mga tanong na sasagutin mismo ng panahon. May mga sitwasyon na hindi mo kailangang pilitin para lamang magkaroon ng closure. Minsan ang katahimikan ang mismong sagot. Ngayon naman pag-usapan natin ang health energy. Hindi ito diagnosis at hindi nito pinapalitan ang payo ng doktor. Ito ay paalala lamang na alagaan ang katawan at pakinggan ang mga senyales nito. Ang unang lumalabas ay ang bahagi ng ulo. May ilan sa inyo na madalas sumakit ang ulo, nakakaramdam ng bigat sa sentido o parang may pressure sa noo. Lalo na kapag kulang sa tulog o sobra ang stress. May energy rin ng paninigas sa batok at balikat para bang daladala mo ang bigat ng responsibility sa likod mo. Kung buong araw kang nakaupo sa trabaho o nakatutok sa cellphone at computer, maaring panahon na para mas bigyang pansin ang posture at maglaan ng oras sa pag-unat ng katawan.
May lumalabas ding energy sa tiyan. Kapag sobrang stress ka, hindi lang emosyon ang naapektuhan, pati digestion mo. May ilan na madaling kabagin, may ilan na nawawala ng ganang kumain, habang ang iba naman ay napapakain ng sobra kapag malungkot o pagod. Pakinggan mo ang katawan mo. Hindi lahat ng gutom ay gutom sa pagkain. Minsan ang hinahanap mo ay pahinga. May energy rin sa lower back o ibabang bahagi ng likod. Kung matagal ka nang nakakaramdam ng paninigas o pagkapagod sa bahaging ito, huwag mo itong baliwalain. Maglaan ng oras para makapagpahinga, uminom ng sapat na tubig at kung kinakailangan ay magpatingin sa isang professional, lalo na kung paulit-ulit na ang nararamdaman. Napapansin ko rin ang energy ng dehydration. Masyado kang busy sa pag-aalala ng ibang tao kaya nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo. Simple lang ang paalala. Tubig, tamang tulog at huwag gawing normal ang sobrang pagod. Hindi medalya ang burnout. Ngayon naman, ano ba ang pangunahing struggle ng July mo? Ang pinakamalaking laban mo ay hindi kakulangan ng talento, hindi rin kakulangan ng opportunity. Ang kalaban mo ay pagdududa sa sarili. May mga pagkakataong alam mo ang tamang gawin, pero dahil natatakot kang magkamali, hindi ka na lang gumagalaw. At habang naghihintay ka ng perfect timing, may mga opportunity na tahimik na lumalampas. Gemini, hindi lahat ng desisyon ay may kasamang kasiguraduhan. Minsan, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mong kakayahan. May isa pang energy na paulit-ulit kong nakikita, parang may taong babalik. Hindi ko sinasabing para sa lahat to, pero may communication energy na galing sa isang taong matagal nang tahimik. Maaring gusto niyang humingi ng tawad, maaring gusto niyang malaman kung may puwang pa ba siya sa buhay mo. At para sa iba, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Maaring dating kaibigan, dating katrabaho o isang taong hindi nyo natapos ang usapan. At ang tanong ay hindi kung babalik ba siya. Ang tanong ay, kapag bumalik siya, pareho pa rin ba ang halaga niya sa buhay mo? Napakalaking pagbabago ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang buwan. Hindi ka na ang dating Gemini na madaling maniwala. Hindi ka na rin basta-basta nagbibigay ng access sa kahit sino at iyon ang isa sa pinakamalaking blessing mo ngayong taon. Mas matalino ka na, mas mapanuri ka na, mas marunong ka nang piliin kung sino ang bibigyan mo ng oras at energy. Isa pa, sa nakikita kong struggle ngayong July ay ang pakiramdam na parang gusto mong kontrolin ng lahat. Kapag may hindi umaayon sa plano, naiinis ka. Kapag may delay, nai-stress ka. Pero ang pinakapaalala ng universe ay may mga pintong nagsasara hindi para parusahan ka, kundi para ilayo ka sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Kaya kung may plano kang hindi natuloy, wag mong isipin na malas ka. Posibleng may mas magandang direksyon hindi mo pa nakikita sa ngayon. At habang papalapit ang kalagitnaan ng buwan, unti-unti mong mararamdaman na gumagaan ang energy. Hindi dahil nawala ang lahat ng problema, kundi dahil nagbabago na ang paraan ng pagtingin mo sa mga to. At minsan, iyon na ang simula ng tunay na pagbabago. Ngayon naman, tignan natin ang energy pagdating sa pamilya at mga relasyon. Para sa mga Gemini na may asawa, may nakikita akong sitwasyon kung saan pareho kayong pagod. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang pagmamahal. Mas nakikita ko rito ang pareho lang kayong maraming iniisip, bills, responsibility, mga plano para sa pamilya. At minsan dahil pareho kayong pagod, nagiging
maging maikli ang pasensya sa isa't isa. Ang paalala ngayong July, mas piliin ninyo mag-usap kaysa magpalamig ng loob. May mga salitang hindi nasasabi dahil pareho ninyong iniisip na maiintindihan naman ako ng partner ko. Pero Gemini, hindi marunong manghula ang taong mahal mo. Sabihin mo ang nararamdaman mo ng mahinahon. May possibility ding may magandang balita tungkol sa tahanan, maaring may plano kayong mag-renovate, lumipat ng bahay, bumili ng gamit o magsimula ng bagong chapter bilang pamilya. Para naman sa mga nasa isang relasyon, may energy ng pagsubok sa communication. Hindi ito otomatikong hiwalayan. Mas nakikita ko itong paalala na huwag hayaang ang pride ang unang magsalita. Kung may tampuhan, alamin muna kung ano talaga ang ugat. Baka ang dahilan ng away ay hindi ang tunay na problema. May ilan ding Gemini na matagal nang nagbibigay ng higit kaysa sa natatanggap. Ngayong July, mapapaisip ka, pantay pa ba ang relasyon na to? Ako lang ba ang laging hindi? Sarili mo kung mahal ka pa, marahil panahon na para magkaroon kayo ng isang tapat na pag-uusap. Para naman sa mga single, napakaganda ng energy ninyo, hindi dahil siguradong may darating agad, kundi mas kilala mo na ang sarili mo. Hindi ka na basta naaakit sa matatamis na salita. Mas tinitingnan mo na ngayon ang consistency, kung paano ka tratuhin, kung paano ka respetuhin. May possibility na may bagong taong makakapasok sa buhay mo sa pamamagitan ng trabaho, online, pag-aaral, biyahe o isang bagong social circle. Huwag madaliin, hayaan mong ang tamang tao ang kusang magpakilala sa pamamagitan ng kanyang kilos. Ngayon naman pagdating sa trabaho, napakalakas ng energy ng recognition. May mga Gemini na mapapansin ang sipag nila. Maaring hindi agad promotion pero may taong nakatingin sa ginagawa mo. May supervisor, manager, client o taong may kakayahang magbukas ng panibagong opportunity. Kaya huwag mong isipin na walang nakakakita ng effort mo. Patuloy ka lang. Para naman sa mga may negosyo, mas magandang pagtuunan ng pansin ang quality kaysa quantity. Mas mabuting konti ang benta pero maayos ang serbisyo kaysa maraming customer pero hindi naman bumabalik. May possibility ding magkaroon ng bagong collaboration o partnership. Pag-aralan mo muna bago pumirma o magdesisyon. Para naman sa mga kasalukuyang walang trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Ang energy ay hindi nagsasabing sarado ang mga pintuan. Sa halip, ipinapakita nitong may kailangan ka pang ihanda. Maaring resume, bagong skill, training, interview preparation o simpleng lakas ng loob para muling mag-apply. Minsan, ang hinihintay mong opportunity ay naghihintay din na gumawa ka ng unang hakbang. Kung may balak kang mag-abroad, may energy ng paggalaw. Hindi ko masasabi ang eksaktong mangyayari para sa bawat isa dahil general reading ito. Pero may lumalabas na connection sa mga bansang kilala sa malaking opportunity para sa international workers at multicultural na community. Maaring may lumabas na opportunity na may kaugnayan sa Singapore, United Arab Emirates, Canada, Australia, Japan o New Zealand. Kung ikaw ay nasa proseso ng application, dokumento, interview o visa, ang payo ko ay maging masusing maghanda at huwag magmadali sa pagpirma ng anumang kasunduan nang hindi ito binabasa ng mabuti. Pagdating naman sa pera, ito ang isa sa pinakamahalagang mensahe ng reading. May paparating na pagkakataon para mapalakas ang income. Pero kasabay nito ay yung paalala na maging disiplinado. May mga Gemini na nakikita ng mas malaki ngayong July. Ngunit may possibility ding mabilis itong lumabas dahil sa impulse buying.
bigla ang gastos o pagtulong sa ibang tao ng higit sa kaya. Hindi masamang maging mapagbigay pero huwag mong ubusin ang sarili mo habang sinusubukan mong iligtas ang lahat. Matutong magtabi, matutong magsabi ng sa ngayon ay hindi muna. Ngayon naman, bago tayo magtapos, kumuha tayo ng mensahe mula sa dalawang wisdom cards. Ang unang lumabas ay New Life. Napakagandang paalala nito. May bahagi ng buhay mo na unti-unti nang nagtatapos at kahit nakakatakot ang pagbabago, hindi ito pagkawala. Ito ay pagsilang ng mas matatag, mas matalino at mas totoong version ng sarili mo. Huwag kang matakot magsimula ulit. Hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang nakaraan, hindi hadlang ang mga pagkakamali. Habang may paghinga, may pagkakataon pang magsimula. Ang pangalawang wisdom card ay the fates. Ang mensahe nito ay hindi lahat ng nangyayari ay kaya nitong kontrolin. May mga pagkakataong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo at pagkatapos nun, kailangan mo nang magtiwala. May mga pinto na magbubukas sa tamang oras, may mga taong aalis upang magkaroon ng espasyo ang mga taong tunay na para sa'yo. At may mga pangarap na dumarating lamang kapag handa ka na talagang tanggapin ang mga ito. Kaya Gemini, huwag mong maliitin ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ha. Sila ang bumubuo ng malaking pagbabago. Kung umabot ka hanggang dulo ng reading na to, maraming salamat sa oras at tiwala. Kung nag-resonate ang mensahe, maaari mong i-share ang video sa isang taong sa tingin mo ay kailangan ding marinig to. At kung gusto mo ng astrology, tarot at spiritual guidance, huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang Astro Luna Quest para lagi tayo magkita sa susunod na reading. Hanggang sa muli.